Mabuhay! Katulad nga ng aking sinabi sa aking trailer, ngayon po ay buwan ng wika at akin pong naisipan na itampok ang isang pinakatanyag na manunula sa ating bansa, aba walang iba kundi si Bob Ong. At para simulan ng seryeng ito, aking tatalakayan ang kanyang pinakaunang libro na sinulat. Ang aba nakakabasa na pala ako. Bakit nga ba napaka-relatable nitong libro na ito at bakit ito tinaguri ang isang cultural phenomenon? At ang pinaka-importanting tanong sa lahat, sino nga ba si Bob Ong? Antabayan ng lahat ng yan dito lang sa Ang Sarap Pala Magbasa kasama ang inyong lingkod na si Tessa Saavedra. At katulad nga ng dati, kung hindi nyo pa po nagagawa, mag-subscribe po kayo sa aking channel, mag-komento at i-like ang aking video. At kung nakikinig ka sa Spotify, sundan ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga bookworm. In fairness, no, ang hirap pala mag-Tagalog ng tuloy-tuloy. Nakaka-nosebleed din pala. So, nagtatagalog naman po ako pero yung talagang straight na Tagalog, napakahirap po talaga. Pero dahil nga po, buwan ng wika ngayon, pipilitin po natin. Ano po? So, sisimulan natin tong ating palabas sa pagkilala kung sino ba ang manunulat o ang may akda ng librong ito. Sino nga ba si Bob Ong? Si Bob Ong ay isang napakapopular at anonymous Filipino author. Siya po ay nakilala sa kanyang nakakatawa at relatable and often satirical books that reflect the everyday experiences of Filipinos. His real identity is unknown at ang Bob Ong po ay isa pong pseudonym. Ang mga libro ni Bob Ong ay tinangkilik dahil sa katatawanan, pagiging totoo at naglalarawan ito sa pagiging isang tunay na Pilipino. Kung ikaw ay isang masugid na tagapaghanga, malamang madalas dumadapo din paminsan-minsan sa isip mo kung sino nga ba talaga si Bob Ong, di ba? Marami nang naging haka-haka tungkol sa katauhan niya, ngunit wala pang ni isa dito ang napapatunayan. So ano nga ba ang haka-haka tungkol sa katauhan ni Bob Ong? Una, si Bob Ong daw ay grupo ng mga manunulat. Ang sabi ng ibang tao, napapansin nila na iba-iba ho yung tono at estilo ng kanyang mga kwento. Minsan daw ho nakakatawa, minsan dark, at minsan seryoso. Katulad daw po ng isa sa mga popular din na libro na sinulat ni Bob Ong na pinamagatang MacArthur. Pangalawa, si Bob Ong daw ay isang dating guro. Dahil nga sabi daw nila doon sa kanyang libro na aba nakakabasa na pala ako, parang pakiramdam nila base ito sa personal na experience ng may akda. Kaya iniisip nila na baka daw po siya ay dating guro. Pangatlo, Bob Ong is also the creator of Bobong Pinoy website. Ito daw po ay confirmed. Bob Ong began as a pseudonym used by the creator of the satirical site Bobong Pinoy, which poked fun at Filipino culture, politics, and grammar. So when readers started calling the author Bob Ong, he adopted the name as his pen name. Pang-apat, si Bob Ong daw po ay isang sikat na artista or public figure sa ating bansa. So meron daw spekulasyon yung ibang masugid na tagapaghanga ni Bob Ong na siya daw po ay isang artista, journalist, or unknown personality. In fact nga daw po, sabi daw po nila, siya daw po ay si Tado. Dahil nga nung namatay si Tado, parang hindi na daw nasundan kasi yung mga libro ni Bob Ong na namatay si Tado. So wala naman daw pong napapatunayan pa dito. These are purely guesses and no confirmed public figure has claimed authorship. So panglima, Bob Ong revealed his identity privately. So nagpakilala na daw po si Bob Ong sa tao na malalapit sa kanya. So wala naman daw pong verified records tungkol dito. At lahat ng interviews niya, lahat ng mga pakikipanayam sa kanya ay being conducted via email. At hanggat maaari, umiiwas siya sa mga public appearances. So sabi niya, mas pinipili daw niya maging anonymous o hindi makilala dahil mas gusto niya na mag-focus yung mga nagbabasa ng mga libro niya dun sa mensahe ng kanyang mga istorya, hindi po dun sa nagbibigay ng mensahe. So magsisimula na po tayo sa buod ng ating istorya. So aba nakakabasa na pala ako
translated in English, Wow, I Can Actually Read Now, is actually a semi-autobiographical book. Ang libro ay nagsasalaysay ng mga personal na karanasan ng may akda sa paglaki at pagdaan sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. So, naging relatable tong librong ito kasi marami hong mga estudyante or mga Pilipino na hindi ho talaga madali yung pinagdaanan pagdating sa pag-aaral. At even yung paglaki dito sa ating bansa, lalo na po yung mga marginalized, diba? Siyempre, hindi naman po nila afford o kayang makapag-aral sa mas magandang eskwelahan, kaya yung quality of education nila hindi masyadong maganda. So, ang istorya na to ay hinati sa 4 na bahagi. Gusto niyo yan? So, una ay ang elementary years, a nostalgic look at the innocence, fears, and joys of early childhood and first encounters with schools. Po ay tungkol sa mga pagiging inosente ng isang bata, yung kanyang takot at saya sa musmus na gulang pa lang niya. Ang susunod naman po ay high school life, the awkward teenage years filled with rebellion, friendships, and memorable moments that many readers can relate to, including yours truly. So ang pangatlo, college struggles. A deeper dive into the confusion, pressures, and reality checks of entering adulthood and facing academic and career expectations. So kapag nasa kolehiyo ka na kasi, kumbaga parang malapit ka ng sumabak sa totoong buhay talaga eh. Yung unti-unti mong nare-realize, unti-unti mong napapagtanto na hindi na pala ako bata. Malapit ko na ma-experience kung ano ba talaga yung hirap ng buhay. So ang pang-4, work and real life. A reflection of the transition from school to working life, highlighting the gap between what is taught and what is truly needed in life. So napapagtanto ng may akda na ang kung ano man yung natutunan mo sa 4 na sulok ng classroom mo, in a way, wala pa yun sa kalingkingan sa matututunan mo talaga kapag experience mo na talaga yung totoong buhay. Diba? Kapag naghanap ka na ng trabaho. At doon niya na-realize kung ano ba talaga yung importante sa buhay. Pagkakaroon ba ng magandang grades or yung pagkakaroon ng magandang karakter. So for trivia, alam niyo po ba ng taong 2014, meron ho naging movie adaptation ng librong ito. So ito daw ay patunay na talagang may cultural impact at influence to sa atin. Although the film received mixed reviews, it's introduced the story to an even wider audience. So what I personally liked about the book, ano yung naibigan ko sa librong ito? Gusto niyo yun? As a student who used to struggle with math, I found the story relatable at na pagtanto ko na hindi lang naman pala ako yung nagsastruggle. Na-realize ko pa na napakaswerte ko pa rin pala dahil yung mga pinagdadaanan ko nung high school, yung akala kong mahirap na, wala pa pala yun sa pinagdadaanan ng estudyante na hindi ganun ka-privilege. Diba? Na-realize mo, swerte pa pala ako. Ito ko rin sa librong to na tutunan na mas importante po yung karakter o yung pagkatao mo kesa sa pagkakaroon ng magandang grades. Although maganda rin naman ho na maganda ang grades, pero hindi po yun ang pinaka-importante. Ang hindi ko po nagustuhan sa librong ito, kumbaga ito po ay isang paalala na sa problema ng sistema ng edukasyon ng ating bansa na hindi pa ngayon i-improve. Kumbaga, kasi itong librong to ay na-publish no 2001. Kinukwento na ni Baboong na dun sa school nila, hindi maganda yung upuan, may mga sira-sirang upuan, may butas daw po yung kisame nila, kaya kapag umuulan, nababasa ho sila. Kailangan nilang lumipat na ibang classroom, pero ang problema, kung yung kabilang classroom, hindi rin maganda yung pundasyon ng kwarto na yon, ganun din. Ako po galing po ako sa private school, although hindi naman po ganun kalala yung problema namin. Meron din hong mga nabanggit na problema dun sa libro na meron din po kami kahit papano. So, kung ganun pa rin po yung problema nung panahon pa lang ni Baboong, nakakalungkot naman po isipin na after so many years, ganun pa rin po, hindi pa po nag-i-improve. So, at isa pa pong hindi ko po nagustuhan sa libro, labo-labo po kasi siya. Hindi po ganun ka-clear yung kanyang plot. So, what is plot? Comment down below. Yung kanyang balangkas. Diba? Tagalog yan. Some readers feel that the book doesn't follow a traditional story structure. It reads more like a collection of memories and reflections rather than a novel with a strong plot or conflict. So why it matters, those expecting a clear beginning, middle, and narrative may find scattered or lacking focus. Katulad nga nung sinabi ko kanina, labo-labo po itong librong ito.
So, ang paborito ko pong quote sa librong ito, mula sa page 127, maraming bagay ang naituturo ng mga teacher sa estudyante nang hindi sinasadya. Maraming bagay ang natutunan ng mga estudyante sa teacher nang hindi nila alam. A teacher affects eternity. No one can tell where his influence stops. So, ang sinasabi daw po dito, meron daw ho kasi tayong na-encounter na mga guro na hindi nila nare-realize yung kung ano talaga yung naituturo nila sa estudyante. Katulad ng halimbawa kung meron kang guro na napaka-stricto, kailangan malinis ka palagi, kailangan kang palaging on time kasi kung hindi mapaparusahan ka. You realize that it's not just being strict, that teacher being strict. You realize that you can also apply that in real life. Oo. Yung pagiging on time mo, it means valuing people. Word of the day natin po ngayon ay influence. The capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself. So for the conclusion, I remember one of my classmates had this book and I never even bothered to ask about it or even read it. But knowing what I know now, wini-wish ko na sana binasa ko or hiniram ko man lang kasi ang dami palang mapupulot na aral sa librong ito. At mababawasan siguro yung stress na sa pag-aaral ko lalo pat nare-realize ko na yung struggle na naranasan ko noon wala pala sa kalingkingan ng mga pinagdadaanan ng ibang estudyante mula sa ibang estado ng buhay. At ang maganda dito sa libro nito ay ito'y nagbibigay pugay sa mga nagiging sakripisyo ng mga guro dahil sila ay parang second parents natin. So teaching is actually a vocation, meaning it is often viewed as a calling or passion, a deeply meaningful pursuit. So hindi ka lubos-lubusan na binababayaran sa trabaho mo. Talagang sakripisyo siya. You have to be resourceful kasi in most provinces or places here in the Philippines, kailangan mo maging resourceful kasi usually kulang ang resources mo doon, kulang ang mga kagamitan doon. So, kailangan mong gumawa ng paraan para lang mas mabigyan mo ng magandang discussion yung klase mo. For this, I'll give the book 4.5 stars kasi napaka-relatable niya. It became a cultural phenomenon because it reflected the Filipino identity, educational reality, and youth experience in a way that was genuine, funny, and raw. It was presented in the most, for me, in the most Filipino way. Napaka-Pinoy talaga niya. Yung, ibig sabihin, yung hindi natin siniseryoso lahat ng bagay. Kahit may problema, diba, we still find humor in it. Diba? Tumatawa pa rin tayo kahit na may problema. Ganun tayo mga Pinoy. Yun yung nakikita nating way to survive. Kung makakahanap po siguro sa mga nearest bookstores, meron ito. Pero nung binili ko to online, 445 pesos po siya. So, I can't really give the book a perfect score of 5 kasi, like I said, kulang po kasi siya sa malinaw na plot. Labo-labo kasi yung mga kwento niya. Kung mahilig po kayo sa mga libro na may clear plot na yun talagang that will keep you at the edge of your seats, hindi po ito yon. Pero, ma-enjoy nyo po siya dahil mare-reminisce mo bigla yung buhay estudyante mo. And even if you haven't really gone through the same experiences as the author of this book, kahit hindi ganun na ganun yung experience mo, in a way makaka-relate ka pa rin kasi may mga hugot siya na alam mo na pinagdaanan mo rin nung high school or elementary ka. At dahil dyan, ang sarap pala magbasa dahil ating napapagtanto na hindi tayo mag-isa sa mga hirap na nararanasan natin sa buhay. Ang sarap pala magbasa dahil ang mga kwento ang nagsisilbing inspirasyon at nagbibigay lakas sa nagbabasa para hindi sumuko sa mga hamon ng buhay. Ang sarap pala magbasa dahil ito'y nagiging paraan para ating tawanan ang ating problema sapagkat ang buhay ay maikli lamang, piliin nating maging masaya. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. Huwag mong kalimutan na maglagay ng komento, mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa aking mga bagong book reviews. At kung nakikinig ka sa Spotify, sundin ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga bookworm. Ito nga po ulit ang sarap pala magbasa kasama ang inyong lingkod na si Tessa Saavedra. Kung nasan ka man sa mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, maraming salamat sa pakikinig.